kanila na maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent. Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Hanggang na, nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year? Around 2025, early 2025. Sige tayo. Attorney, good morning po from Alternative Media, Rose. Sabi niyo po, Attorney, may kasamaan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na lumantan, Attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman. No? Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw at kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang base sa sinasabi nila ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Ang na-deliver nila umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Question? Sir, follow up na. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan ang mga impormasyon na ito. At in a democracy, people decides. Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino, ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa pumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Next question. Yeah, Dwayne Dizon from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes, Thank you. we will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look
deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Sir, good morning. I'm Marcos Suelo sa SMRF po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusan yung reklamo ninyo dito sa Ombudsman na umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa ombudsman na yun. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man ang susunod na administrasyon, ay tingnan itong mga alegasyon na ito. binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo o yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga sa ating kababayan. Ano masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusubite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Dito lang po, may iba lang. Attorney, ano po yung here po, Attorney Ellen Santos from Metro 25, ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ano? Ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, na suspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why, in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account for her neglect and for accepting something in return for his oversight, for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no? Review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag? Ang group chat po ng ating mga Marines dito,